dinala ang Malabon sa isa sa mga lungsod ng Pilipinas kung saan sari-sari ang mga sityo na napapalooban ng sandamakmak nating mga kasaysayan. Dito makikita sa Malabon ang mga kilalang sikat na pintuhan gaya ng Asilo de los Tanos, Malabon Zoo, Pagolang Karakol at San Bartolome Church. Nakapunta ka na ba sa Malabon? Tara na tuklasin natin ang kasaysayan ng Malabon City. Sa pagdating ng mga Kastila sa ating mga dalampasigan at pagpapalaganap ng Kristyanismo sa ating bayan, isa ang tahimik na bayan na tinatawag na Hacienda de Tambobong ang nabiyayaan na maging haligi ng isang matatag na pananampalataya ng Katoliko. Ang Hacienda de Tambobong na ngayoy lungsod ng Malabon ay sinasabing na itatag noong 1571. Ayon sa mapa general ng mga paring Agustin, ito raw ay naitatag noong 1600. Matapos ito tanggapin ng mga Agustino noong ika-21 ng Marso, 1579 bilang isang bayan na nasasakupan ng parokya ng Tondo. At makalipas ng halos 70 taon ay naging isang ganap na bayan kasama ang layon ng Nabotas. Ilan sa mga unang nanirahan sa bayang ito ay si Don Agustin Sigua Pandepandan at ang kanyang pamilya. Naayon sa kuro-kuro ng mga taong naninirahan sa Malabon, ay siyang pinagmulan ng maraming katawagan sa mga purok na naitatag. Ilan dito ay nagmula sa mga pangalan ng kanyang mga anak na sina Maria Concepcion, Antonio at Nicolas, na naging katawagan sa mga purok o hindi kaya ang mga patron ng mga kapilya makalipas ang ilang panahon. Ngayon alam mo na ang kasaysayan ng Malabon, dumako naman tayo sa istorya ng Diocesan Shrine and Parish of Immaculate Conception sa Malabon. Isang munting bisita ang dating nakatayo sa Hacienda de Tambobong noong mga huling bahagi ng mga taong 1600. Ito ang naging bahay galang ng mga taga-Concepcion at tahanan ng magandang larawan ng La Parisima Concepcion, ang mahal na patrona ng nayon ito sa pagitan ng Ilog Malabon at Ilog Nabotas. Malimit na inayos at pinaganda ang bisitang ito dahil sa dumaraming mga debotong dito'y nagsamba. Noong 1866, isang malaking bisita, tipong kamalig at may bubong na isa, ang itinayo upang maging tahanan ng mahal na ina. Naging bakasyonan ng mga paring Agustino ang kumbento sa tabi ng simbahan. Bagamat sakop rin ng parokya ng Tambobong na ngayon San Bartolome, ang pamayanan ng Concepcion ay maingat itong napangasiwaan ng mga paring naninirahan dito. Subalit ang mga gusali nito ay gumuho sa matinding lindol noong 1880, bagamat hindi naman nasira ang larawan ng La Parisima. Ngunit sa kabila ng lahat, ang Immaculate Conception Church ay isa pang isa na katanyag at pinupuntahan ng mga deboto tuwing may simba at kapistahan sa lugar. At dahil nasa destino na tayo na Malabon, ano ba bang ating pupuntahan? Kundi ang sikat at kilalang putahe na matatagpuan lamang dito sa sitio ng Malabon. Tara, samahan niyo kami. Dito sa parte ng Concepcion Governor Pascual Street, makikita ang samot-saring mga kainan na dinarayo ng mga lokal at pati na rin ng mga turista. Isa na rito ang kilalang Pansit Malabon. Ito ay orihinal na gawa sa tradisyonal na makapal na pansit na gawa sa kanin at binubuo naman ng mga lamang dagat ang makikitang sahog nito. Ito ay naiiba sa mga ibang uri ng pansit sapagkat ang sahog nito ay puro lamang dagat, gaya ng hipon, pusit, tinapa, tahong at talaba.
Ang rason kung bakit ito ang mga bumubuo sa putaheng ito ay dahil ang Malabon ay nakatatag sa coastal area kung saan karamihan ng pangisdaan ay sadyang napapalibutan ang lugar. Bukod dito, kalapit lamang rin ito ang isa sa malaking pangisdaan ng Nabotas, kaya naman hindi maaalintangan na ang mga putahe na gawa sa Malabon ay kilala dahil sa kanilang mga pagkaing dagat. So, ito na yung in-order namin na pancit Malabon at kakanin. So kasama ko ngayon si Jane Baflon. Hello po, ito na po yung in-order namin. Tikman na natin. Tikman na natin. Okay, so sige, Tikman na ako. extra yung ako. Saan ito ako? Ha? So yung mga toppings sila, may hipon, pusit, pork chop, itlog, tsaka yung mga gulay sa gilid. Lemon. Masarap siya. Hindi siya halata. Sakto lang yung luto niya. Itong bilangon na to is 3 to 4 person. 400 peso. So, Yung pork chop nila masarap din. At kita nyo naman, naubos namin yung pancit. Tunay na dinarayo itong lugar. Masarap ba, be? Masarap. ang dami kayo. Kami ako pala Marot no! Bagamat ang distrito ng Malabon ay sadyang sagana sa kasaysayan na binubuo ng mga kwentong henerasyon na nagmula pa sa ating nakaraan, naway nabusog sana tayo, hindi lamang sa mga putaheng galing Konsepsyon o sa mga mabubuting balita galing sa misa ng Simbahang Immaculata, kundi pati na rin sa lahat ng kaalaman at kalawakan ng mga detalyeng tayo na ang magpapasa para sa mga susunod na magdadaang henerasyon.